Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang depektibong bollard sa NAIA matapos ang pagbangga ng SUV na ikinamatay ng 2 tao. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro, sisilipin ng pamahalaan ang procurement ng mga ikinabit na mga bollard. Matatandaang sa ilalim ng nakaraang administrasyon nang ilagay ang mga naturang bollard na layon sanang pigilan ang pagbangga ng sasakyan sa mga tao na nasa pedestrian, gayon din sa mga gusali. Mariin namang itinanggi ni Paul Lee ang mga paratang na siya ay isang espiya ng China sa gitna ng mga isyung lumalabas sa publiko. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Mariing itinanggi ni Paul Lee, isa sa mga incorporator ng Infinite Us, ang mga aligasyon at giniit na walang katotohanan ang akusasyon ni Senator Francis Tolentino. No, and actually I don't really know those information aside from yesterday in the hearing. Dito nagpahayag din ang legal counsel ng Infinite Us Marketing Solutions Inc. na si Attorney Roberto Labe Jr. na walang sapat na basehan para isailalim si Lee sa Commonwealth Act No. 616 na may kinalaman sa espionage at treason. We are a legitimate corporation and we wanted to come out clean. And as mentioned by Paul Lee, he is an ordinary businessman and he doesn't want, the corporation doesn't engage into any form of politicking. Binigyan din ng kampo ni Lee na wala rin siyang anumang koneksyon sa mga dating individual na pinaghihinalaang espiya sa bansa. Giit pa ng kanyang abogado na ang mga aktibidad ni Lee ay legal at hindi kailanman umabot sa antas ng pagtataksil sa bansa. Anila sa mga inilabas na dokumento, walang nakitang ebidensyang nag-uugnay kay Lee sa mga operasyon ng dayuhang gobyerno. Dagdag pa ng kanyang abogado, malinaw ang mga akusasyon ay batay lamang sa hinala at hindi sa konkretong ebidensya. Kaya't nananawagan si Lee na itigil na ang maling impormasyon at bigyan diin ang due process sa ilalim ng batas. Samantala, tiwala naman ang kanyang kampo na mapapawalang sala siya sa lalong madaling panahon. We are fully cooperating with the current investigation being conducted by NBI. Bunsod nito, nagbigay paalala ang abogado na dapat maging matapat si Senator Francis Tolentino sa kanyang mga paratang laban sa kanilang kumpanya. Aniya, ang mga akusasyong may kaugnay sa pakikipagsabuatan sa banyagang gobyerno ay hindi basta-basta at dapat pinag-iisipang mabuti, lalo't may epekto ito sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Samantala, ang paglilinaw na ito ay tugon sa pahayag ni Tolentino na maaaring makasuhan ng treason ang kumpanya dahil sa umano'y pakikipag-ugnayan nito sa Chinese Embassy para sa pagpapalaganap ng pro-China na propaganda sa bansa. Pahayag pa ng abogado ni Lee, nararapat na ang Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan ang humawak sa ganitong sensitibong issue imbes na ilabas sa publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hiwalay na Magna Carta para sa mga delivery rider at tricycle driver, isinusulong ng Angkasangga Party List. Jade Buhoy, nagbabalik. Nangako ang Kasangga Party List na isusulong ang isang hiwalay na Magna Carta para sa milyong-milyong delivery rider at tricycle driver sa bansa upang bigyang linaw ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Even representing the motorcycle owners, isa lang ang pag-uusapan natin. Paano natin papagandahin ang hanap buhay nila? Unang-una, kumita ng mas malaki. Pangalawa, kumita ng permanente at regular. Pangatlo, pag nagkaroon ng di ka nais-nais na pagpangyayari, maproteksyonan sila ng gobyerno. Ayon kay George Royeca, CEO ng Angkas at unang nominee ng Party List, panahon na upang kilalanin sa batas ang mahalagang papel ng informal transport workers sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sana po wala pong ganong klaseng requirement. Sana po meron tayong sistema sa gobyerno na kahit wala kang
edukasyon at meron ka lang isang skill, magaling ka umarte, magaling ka magpatawa, magaling ka magmotorsiklo, kaya mong alagaan yung sarili mo at iraos yung pamilya mo sa kahirapan. Tinatayang mayroong 18 million motorcycle riders at halos 3 million tricycle drivers sa Pilipinas na ayon kay Royeca, sektor na madalas naiiwan sa mga polisiya ng pamahalaan. Dito'y sinusulong ng partido ang malawakang edukasyon sa road safety, pati na ang pagtatakda ng pambansang pamantayan para sa mga motorcycle taxi. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagpapatayo ng infrastruktura para sa mas ligtas na daan, lalo na para sa pedestrian, siklista at mga motorista sa motorsiklo. Aniya ang issue ukol sa transportasyon ay usapin ng kaligtasan at buhay, hindi lang para sa serbisyo ng bawat pagbabiyahe. Kabilang dito kanila ring isinusulong ang teknolohiya gaya ng paggamit ng digital tools upang gawing moderno, epesyente at ligtas ang transport system sa bansa. Dahil para sa kanila, ang bawat aksidente sa kalsada ay refleksyon ng kakulangan sa makataong patakaran sa transportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinututukan na ng Department of Education o DepEd ang problema sa functional literacy ng mga mag-aaral kung saan kasalukuyan ng nakikipagtulungan si Education Secretary Sonny Angara sa mga lokal na pamahalaan, mga magulang at pribadong sektor. Ito ay kaugnay ng kamakailang pagdinig ng basic education na pinamumunuan ni Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian hinggil sa nakakaalarmang bilang ng mga high school graduates na hindi functional literate o ang mga hirap makakomprehend o makaintindi ng isang konteksto. Samantala, isa sa nakikitang solusyon ni Angara ay ang mabigyan ng tamang nutrisyon ng mga bata dahil batay sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund, kabilang ang nutrisyon, kapaligiran at sapat na gamit sa pag-aaral upang mapalago at mapaunlad ang pagkakatuto ng mga kabataan. Sensitibong balita po, patay ang driver ng isang truck matapos mahulog sa bangin sa Cagayan de Oro matapos magpadala ng election machines. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang COMELEC sa pamilya ng naturang driver. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isang truck na tagapagdala ng mga election machines at supply ang nahulog sa bangin sa Cagayan de Oro nitong Martes. Patay ang driver habang sugatan naman ang isang pahinante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang naturang truck ay ang service provider na F2 Logistics na naghahatid ng mga election machines at supply sa buong bansa. Paglilinaw niya na i-deliver na ang mga bakina bago pa man mangyari ang insidente. Sa kabila nito, nagpahayag ng pakikiramay ang COMELEC at kinilala ang driver at pahinante nito na inihalin tulad sa mga taong nagsisilbi sa eleksyon. Kaya naman handa umano ang ahensya na magpaabot ng tulong sa naiwang pamilya ng driver. Samantala, sinimula naman kahapon ang paghahatid ng mga election machines at supplies sa National Capital Region. Ito na ang huling batch ng distribution. Hinihikayat naman ng COMELEC na magpadala ng representative ang bawat partido o kandidato para i-monitor ang bawat shipment ng mga kagamitan. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balik pre-pandemic levels na ang inflation rate ng bansa sa 1.4% ngayong April 2025 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Tinatayang nasa 2% ang national average inflation rate mula January hanggang April ngayong taon, alinsunod sa government target range na 2% hanggang 4%. Sa isang press briefing, inilahad naman ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay dulot ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng mga bilihin kagaya ng pagkain at non-alcoholic beverages mula sa 2.2% noong March na bumaba sa 0.9% nitong April. Sa ibang balita, sa painit na laban ng mga kandidato para sa nalalapit na eleksyon sa May 12,
Isa ang Parañaque City sa historic congressional elections dahil for the very first time ay dalawang incumbent congressman ang maglalaban sa posisyon sa District 2 ng lungsod. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang incumbent congressmen ang maglalaban sa pangalawang distrito sa Parañaque City. Isa rito ang incumbent congressman ng 2nd District ng lungsod na si Gus Tambunting, unang nahalal noong 2013, at ang kanyang katunggali na si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan. Ang dalawang nag-uumpugang panig ang maugong na pinag-uusapan sa halalan sa Parañaque sa kadahilan ng pareho silang nakaupo sa kasalukuyang termino. Si Congressman Tambunting ay isang long-time resident at politician sa lungsod na nag-umpisa bilang konsehal noong 1988 hanggang 1995 at 2001 hanggang 2007. Pagkatapos ay nagsilbi rin siya bilang isang vice mayor noong 2007 hanggang 2013 bago mahalal bilang mambabatas noong 2013 hanggang ngayong 2025. Samantala, isang beses lamang pansamantalang pumalit ang kanyang asawa ni si Joy Tambunting bilang kongresista noong 2019 hanggang 2022. Habang si Party List Congressman Brian Yamsua naman ay dating consultant sa Office of the Executive Secretary, Chief of Staff ni Senadora Tessie Aquino Oreta at Media Officer ni Senator Edgardo Angara at naging Deputy Secretary General ng House of Representatives. Sa pag-iikot ng mga political analyst sa bayan ng Parañaque, hati ang mga botante sa dalawang makikisig na kandidato. Bagaman parehong nakaupo sa ngayon, all or nothing ang kampanya ng dalawa sapagkat sino man ang tanghaling wagi sa midterm poll sa Lunes, May 12, siya ang magsisilbing standard bearer sa mga darating na panahon sa makulay na politika sa Parañaque. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Subscription fee sa streaming platform na Netflix taas presyo simula Hunyo. First solo Big Dome concert ni Kichi Nadal gaganapin sa Hunyo. Pampanga host sa FIBA U16 Asia Cup SIBA qualifiers sa May 24 to 30. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.